po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Long weekend ngayon dahil Holy Week. So dito sa Australia, ang Holy Week ay na holiday ay Friday hanggang Holy Monday. So hanggang Monday yung holiday dito sa Australia. So pag gantong panahon, maraming nagpupunta sa ibang state or naglo-long drive. So ngayon, speaking of long drive, pupunta kami ngayon sa Geelong or Geelong ang Bigkas area. Papunta doon. Napuntahan na namin yung dati ni Dale. Pero ngayon, punta ulit kami kasama naman si Baby. May nagyaya sa amin na kaibigan ni Dale. First time ko palang makikita yung isang family. Tapos yung isang family, na-meet ko na sila once. So sasama kami sa kanila. 8:30 na, ang usapan ay 9 AM kami aalis. Ang temperature ngayon 15 degrees, feels 13 degrees, pero hindi naman napakalamig. Ayan. So, nandito kami ngayon sa unang stop namin. Dito kami magkikita-kita. Lara. Parang dito talaga humihinto yung mga naglo-long drive kasi ang daming nakatigil dito. Kasi may grocery din dito. Hindi mo grocery. Ang tawag dun? Service station. So, ang tagal namin hindi nakapag-vlog. Habang hinihintay namin sila, magkwento na lang muna ako. Lumipat kami dito December bago magpasko. As in, few days bago magpasko. Sobrang busy kasi sabay yung okasyon, tapos may friend din kasi kami na malapit sa amin. Ininbitahan nila kami. Doon kami salubong ng Pasko, tapos New Year. Tapos yung time na yun, sinasabay ko yung pag-aayos ng mga gamit na dinala namin dito. Tapos, nabisi na. Kasi ang dami namin ginawa. Unti-unti naglilinis syempre, adjust ng mga gamit. Siguro mga 2 weeks na-unpack ko na yung mga gamit na ipesto ko na. Naayos na rin namin yung papalit ng mga lock ng door. Ano pa nga bang nagawa namin? Mga bumbilya na pundido, pinalta na namin. Nakapagkabit na kami ng kurtina. Yung blinds, pinalitan namin. Kasi may part na medyo mainit dun sa salas. Pinalta namin ng ibang blinds. Tapos, naglagay kami ng doorstop. Mga maliliit lang na bagay. Yung kaya namin. Kasi may mga wall na nasisira kasi nauumpugan ng doorknob. Tapos the rest ng ibang mga gawain yun. Yung mga, nagbumili kami ng mga built-in cabinet. Kasi yung mga cabinet namin dito, puro hangeran lang. Hindi kaya pag puro hangeran lang, kailangan may mga estante. So, bumili kami ng mga, ang tawag doon ay insert. So, yun. So, after noon, lumipas na yung time. Mid ng Feb, umuwi kami sa Pilipinas. 6 weeks kami sa Pilipinas kasi doon kami nag-celebrate ng first birthday ni Baby. Ang saya ng birthday niya. Sobra siyang nag-enjoy. At masaya yung buong bakasyon namin sa Pilipinas. Yun nga lang, nung pauwi na, lungkot naman, iyakan. Kasi sobrang mamimiss nila si Baby. Kasi nga, syempre, alam mo yung ang bilis niyang lumaki, tapos mamimiss mo yung moment na yun. Pero, again, wala naman tayong magagawa. Dito tayo nakatira sa Australia. So, talagang may time na magkakasama kayo, tapos may time naman na magkakahiwalay kayo, diba? So, 1 week na kami dito sa Melbourne from bakasyon sa Pilipinas. Sobrang init sa Pilipinas kasi pa Holy Week. Di ba pag Holy Week parang ang init-init. Tapos pagdating namin dito, nung unang araw medyo okay yung panahon. Hindi napakalamig. Kumbaga saktong nag-adjust yung katawan namin. Pero nung sumunod na 3 araw, sobrang lamig. Lalo na sa gabi, sobrang lamig. So naglabas na ako ng mga comforter. Kaya medyo sinisipon kami kasi nag-adjust kami sa lamig. Pero parang naka-adjust na kami kasi ngayon 15 degrees. Hindi naman napakalamig. Ganto lang, sweater lang. Pero ako nakasando para sure na hindi ako giginawin. In terms of mga isusuot, nag-a-adjust pa ako. Hindi ko pa mahulaan kung ano ang dapat isuot ni Baby. Kaya nagle-layering kami para kung mainit, tanggal ng isang layer. So, yan. Hintayin namin ang kasama namin. Yun yung update sa amin dito sa Melbourne. Kung may tanong kayo, mag-message lang kayo. So, mamaya ulit, ipakita namin sa inyo yung unang stop na pupuntahan namin. Ayan, 3 kilometers na lang. 3.2 kilometers na lang. Nandun na tayo sa Point Lonsdale.
Yung Point Lonsdale, yun yung isang dulo dito sa Melbourne. Kung makikita nyo sa mapa, baba. So, yan yung bahayan dito. Point Lonsdale na to or Bellarine. Magaganda rin yung mga bahay dito. Malalaki yung mga areas. Port Phillip Heads. May ganda. Ganda ng bahay, oh. Yay! What's the point? Look here. Ayan, 5:14 na ng hapon, pauwi na kami. Ang napuntahan lang namin yung doon sa may area na Point Lonsdale. Tapos puminto kami doon sa may tabing dagat. Doon kami nag-lunch. May dala kaming food. Tapos dito sa area na dinadaanan namin, nag-Airbnb kasi sila. So nakitaan kami sa Airbnb nila. Ang ganda pala sa lugar na to. Ang lugar na to ay... Ano nga ba? Teka ha? Charlemont. Ang dami mga bagong bahayan na parang ang itsura niya ay parang sa Maitland sa New South Wales. Malaganan yung feels, pero iba pa din. Hindi pala ako masyado nakapag-vlog ng pinuntahan namin, pati ng mga nangyari kasi yun nga, nakipag-kwentuhan kami doon sa mga friends na nag-imbita sa amin. Nakakatuwa din kasi merong ka-age si baby, so parang nakita ko yung behavior niya kapag kami ibang bata na ka-age niya. Kung paano siya makipaglaro, paano siya makisalamuha sa mga bata, kung iiyak ba siya o tumatawa lang. Yung lugar na to, 49 minutes away sa aming bahay, sa aming area. Okay naman, nung nag-drive si Dale, parang ka-feels siya ng Newcastle. No? Kasi merong beach, merong yung mga bahayan na malapit lang. Parang ganun yung pakiramdam ko. Tapos yun nga yung bahayan na may Airbnb, parang Maitland naman yung pakiramdam. Pero yung mga bahay dun sa isang area na napuntahan namin, yung mas pinaka-closer sa beach, mga 1.3 million yung halaga. Dun sa Airbnb, mga 800 for bedrooms na. Regional area na to actually. Ang mahal pa rin ng bahay, no? 'Di ba? Parang yung binabayaran dun ay yung view siguro, yung tabing dagat. So yun yung naganap sa amin ngayong Friday na ano ba ngayon? Biyernes Santo. Nakipag-meet kami sa mga bagong magiging kaibigan namin dito sa Melbourne. Marami rin kaming mga natutunan sa kanila. Unti-unti nagkakaroon kami ng kakilala dito sa Melbourne. Unti-unti nakakapag-adjust kami in terms of yung feeling mo na may kakilala ka, na kapag may kailangan kang itanong or mayroon kang kahit kailangan mong gusto mong may makausap, may sure kang may mapupuntahan. So, yun yung mga isang adjustment actually namin nung bago kami lumipat dito. Kasi buo na yung group of friends namin sa Sydney. Parang hirap iwan na yung parang settled ka na tsaka kampante ka na sa mga friends mo na nandun. Pero ngayon, slowly, nagkakaroon naman kami ng mga kaibigan dito. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Yun yung mga na-update sa amin dito sa Melbourne at tsaka yun yung mga adjustment namin sa paglipat nga namin dito sa Melbourne. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Hello po ulit. Welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Sabado ngayon, 3:30 na ng tanghali. Kahapon, pumunta tayo sa Point Lonsdale. Di ba pumunta tayo kahapon sa Point Lonsdale? So, ngayon naman, pupunta tayo dito sa Altona Beach. Malapit lang to sa amin, mga 15 to 20 minutes lang. Tapos, may nakita rin kami na mga bagong maliliit na mall na mamaya ay i-explore din namin. Naisipan lang namin lumabas kasi ang ganda ng panahon. Sayang yung magandang panahon kapag hindi ka lumabas. Hindi ka tumambay outdoor ba? Kaya
sabay-sabay nating tingnan yung Altona Beach. First time lang namin pupunta dito sa Altona Beach. Hindi pa namin talaga nadidiscover lahat ng lugar na magandang puntahan dito. Kung ano lang yung malapit sa amin, yun lang muna yung pinupuntahan namin. So, samahan nyo kami dito sa Altona Beach. Oo nga, parang Central Coast yung pakiramdam. Ang tahimik lang dito. Ang lugar na to ay Altona ba ang suburb na to? Altona Meadows. Ganyan pala yung lugar dito. Ang lalaki ng bahay. Tapos habang nagda-drive kami, pakiramdam namin nasa Northern Beaches kami or nasa Central Coast. Ganun yung feeling. Use the roundabout to make a U-turn. Ang daming Ito na tao. nga yung main area. Ito na yung main area. Sige, dito tayo. Ayan, ganda pala dito. Oh. Wow! Altona Beach. Pwede na para sa Ang lapit, ha? Pwede talaga. Kasi family friendly, oh. Meron ding mga picnic area. Mamaya tatambay kami dyan kasi may baon kaming kape. Hindi crowded, Kasi oh. hindi summer. Oo, pero ang lamig nga lang. Yung iba naka-down jacket. Pero kahit na, masarap pa rin yung init. Ganda, oh. Mamaya lakad tayo dun. Ikot lang tayo dito. Ayan na siya. Dami nagpipiknik. Wow! Natutuwa si baby sa sa birds. Namiss namin siya. Uy, ng toilet. Hindi na kape. Oo, may mga tindahan. May rescue team din, oh. Meron palang life saving. Oo nga.